Naku, matindi ito. Matindi po itong sinasabi ni Secretary Larry Gadon. Tungkol sa ginagawa ni Senador Bato de la Rosa sa kanyang investigasyon dahil naniniwala daw sa ang tingin niya hindi naman kapanipaniwalang testigo at may halong paglilicture pa eh. Pakinggan niyo ito sinasabi niya. Alam niyo, ito kasi abogado na nagkaroon ng problema sa Supreme Court at ito ay isa sa mga talagang original na Marcos loyalists, Marcos supporters. Ito yung kanyang sinabi. Magugulat kayo rito. Mahuhulog ka sa upuan kung ikaw ay ibig sabihin malapit kay Senador Bato de la Rosa. Ito si Secretary Gadon. Itigil na yung hearing na yan ng committee ni Senator de la Rosa dahil wala namang patutunguhan at pag-aaksaya lamang ng pera ng gobyerno yung hearing na yan. At yan naman ay base lamang sa chismis. Isipin nyo, kung ang sinasabi ni Senator Bato ay authentic daw yung form, yung report, it refers only to the authenticity of the form. Kahit naman sinong empleyado ng gobyerno, pwede kang gumawa ng report doon sa form or na ipi-fill up mo, and then what matters most is yung credibility nung nire-report mo. Kung ang iyong superior ay tinanggi o ibinasura yung report mo kasi nga hindi naman credible, edi wala, there is no report to be investigated upon. Iba ang authenticity sa credibility. The form may be authentic, but how about the credibility na it refers to truthfulness of the report, of the contents of the report? Magkaiba yun. Ngayon, kung pagbabasihan mo lang na investigasyon ay yung form na authentic daw dahil kasi pinirmahan at yun daw ay ginawa nung si Morales, how about the authenticity of the contents of the report? Kung yun ay binasura na or hindi man lang na na-file ng kanilang superior o officially documented by the office, di wala, pagsasayang lang talaga ng pondo ng gobyerno yung hearing na yan. Ako nananawagan ako kay Senator, kay Senate President Mig Zubiri na palitan, tanggalin na dyan sa committee na yan si Bato de la Rosa. Dahil kasi nakita nyo naman, wala naman talagang pinatutunguhan, kundi gusto lang ay mag-create ng destabilization kay President Bongbong Marcos. Nako, alam nyo, namimiss ko yung araw na ang mga senador ay talagang mahuhusay, matatalino, magagaling, whose erudition of the issues being discussed in the Senate are also intelligent, smart, bright, and very scholarly. Itong si Senator Bato de la Rosa, isipin nyo naman, he cannot even express himself in straight English. At even in Tagalog, mali-mali pa, o kaya nauutal pa. Ano ba naman klaseng senador yan? Kaya dapat huwag nang gawin ng chairman niya ng committee. Senator Mix, dapat yung ginastos niya sa hearing na yan ay isingil. Dapat ay bayaran ni Senator Bato de la Rosa. Walang kakwenta-kwenta. Ayan. Grabe. Ano po yung masasabi dyan? Kaya nga, Secretary Gadon laban kay Senador Bato de la Rosa. Matindi Pati pala yung, ibig sabihin, si Secretary Gadon ay nakatutok sa hearing kasi alam niya kung paano nagpipreside ng meeting. Paano nagsasalita ang chairman ng committee. At matindi yung hamon niya, panawagan kay Senate President Zubiri na palitan na, tanggalin na as chairman ng committee. Wow. Well, hindi naman natin masisisi si Secretary Gadon. Original yan. Tulad sinabi ko, Marcos loyalist yan. Marcos supporters talaga. Talagang noong araw pa yan, from day one, hindi mo talaga pwedeng, silipin yan. Talagang yan ang kanyang paninindigan. Kaya nga, na-disbar pa yan sa pagiging abogado dahil sa kanyang paglaban, paninindigan sa pagmamahal sa mga Marcos. At ito hong ginagawa ng Senado, ay nakita niya na walang
matibay na basihan, kwento-kwento lang. Bakit nga ba? So hindi naman tayo nagkamali, kaibigan ko rin si Senador Bato de la Rosa. Alam mo, ang dami na pong palaala, ang dami ng lecture na ginawa ng iyong mga kasamahan. Sinabihan ka na ni Escudero, sinabihan ka na 2 beses ni Senate President Zubiri, on record pa niya sa committee mo, nagsalita siya na hindi pwede yung hearsay na testigo. Walang pagpapatunay dahil nakakasira sa Senado. Ang nasisira, Senado na eh. Hindi lang ang Pilipinas, hindi lang ang Malacanang, kung hindi yung Senado, nasisira na kasi napakataas na institusyon yan. Bakit nagkakaganon? So, tama rin si Secretary Gadon na ako mismo, namimiss ko rin eh. Naalala ko nung araw, yung magagaling na mga senador, magagaling na mga babatas, talagang matinding magdebate, matinding maghiring. Mamimiss mo talaga yon. So, yan po. Kayo, ano inyong masasabi dyan? Mukhang lumalala at dumadami ang hindi sang-ayon sa ginagawa ng komite ni Senador de la Rosa. Iba-ibang sektor na yan. Marami na akong tinalakay na issue, iba-ibang sektor. Ultimong tagaloob ng Senado sa ngayon, hindi na rin kontento. Baka nga sa susunod na hearing, wala nang dumating na member yan eh. Baka nga si Bato na naman ho, si Senador na lang, ang chairman na lang, wala nang iba, kung yun din ang pag-uusapan. Kasi paulit-ulit naman, inaamin ng testigo, wala siyang dokumento, wala siyang hawak na kahit ano, puro salita lang, hindi pwede yun. Maaaring paninira lang o ano bang agenda talaga? So nagtatanong lang po Senador de la Rosa, ano ba talaga ang agenda nyo? Bakit ganyan? Sa kabila ng patuloy at dami na nagsasabing itigil mo na yan dahil wala namang kahinat yan, pinaninindigan pa rin. So, well, huwag kayong magagalit, meron pong karapatan ng kahit sino, mamamayang Pilipino. Dahil ang Senado ay opisina ng pamahalaan ng taong bayan, hindi lang ng mga senador. Ang gastos ng mga senador at sa public hearing ay pera ng bayan. Sayang ang pera, sayang ang oras kung ganyan. Okay? So, kung ano man ang ibang agenda, lahat tayo ay merong sa pantaha, lahat tayo ay entitled ng mga comment at opinion sa kung ano talagang agenda. Pero kung in aid of legislation o kung ano, mukhang nakakaduda. Pati mga kapwa senador, pati ang Senate President, nagsalita na sa press conference, nagsalita na sa hearing, ay ano pa bang gusto sa gawin? Di ba? So, sayang oras, ang dami po ng trabaho ng Senado. Malapit na yung State of the Nation address ulit ng Pangulo sa July. Maraming dapat gawin before July. After July kasi, budget deliberation na. Yun na yung pag-uusapan. So, maiipit ang maraming panukalang batas. Yun na lang pag-amyenda ng controversial na Rice Tarification Law. Kailangan unahin yun. Dahil nakasalalay dyan ang pagbababa. Lumiit ang ating gastos sa pagbaba ng presyo ng rice. Yun ang purpose nun, ibalik sa National Food Authority na makontrol ang presyo. Yun ang gusto ng Pangulo eh. Matatapos na sa Kongreso, sa Senado hindi pa. Baka marami kayong masyadong pinagkakabalahan na hindi. Kailangan ng bayan.